Pilipinas, 3 minutes po after 9. It's nice to be back. Hello, hello, hello. Ako po Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa W95.1 FM at sa Facebook. Papi! Magandang Thursday, Tito Perry. 6 na po ng Marso 2025. Samahan nyo kami sa Talakayan. Alaksay, isa mo nakaranon. Alaksay ko ito. Alright. Ilang araw, Papi? 67 days na lang. Election na. Uy, Hirit. na ha? Pakilala mo na. Albert B. Langanlale, good morning. Maya pabakya kami Sir Boy Nazareno Santiago. Pare sila ni Liauder. Putamuli lakya po kayo. Mapis na ka. Mr. Perry Pangan, good morning. Tommy. At lahat ng ating taga-subaybay. Tatakbuhin ng kaya kapariot. Kaya ni Uni. Unicorn. Unisex. Good morning po sa lahat ng ating taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live. Hello. Na-miss nyo ba ako kahapon? Hindi na masyado. Ako rin, lalong hindi. Yesterday I was shouting on the top of my Pero voice. kung sasabihin mo, Freedom! Yeah! pero kung sabihin mong may dala ka ngayon, Na-miss. na-miss ka namin ng sobra-sobra. Karakal ko ng pong karlas kong magdala. Men, ba't niya nga kaya beda kayo? Magdala ko. Eh, sabi ko magdalo. Bigyan mo ng pera, papi! Palitan po ng piso sa dolyar, 57.81. Yen, 0.39. 73.96 ang pound. Hong Kong dollar, 7.44. Canadian dollar, 40.18. Singapore dollar, 43.22. Australian dollar ni Maring Abel at Maring Lou Mendoza, 36.25. Bahrain dinar, 153.42. Saudi Real, 15.41. United Arab Emirates drum, 15.74. Euro ni Senyor Raulico Pacino, 61.44. Korean won, 0.0398. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga kay past President and Konsehal Nat Gopes ng Santa Rita. Marano niya tamig paramdam. Ha? Wow, marano kayong kasabi nandin eh. Huling mikit kami king Sabado kanyan. And si past President Senen P. Kiambao at mga past presidents yung babagitin ko. Past President Babes Lasatin ng Sfelapco. Yung mga kasama natin sa Rotary Club of Dolores. Kasama si past President Abel Mendoza. Mendoza. No-nos. Akalingwan na nito. Magandang umaga yung mga tiga-front of Prompt Care EMS Training Academy Incorporated. Ano ito? Training center siguro. About what? Text mo nga, Michelle, kung anong klaseng training to. Oh, kasi mamaya may babanggitin si Albert, oh. No. Oh, Actor ni Robio Torno. Magiting ko. Itong 2,280 Oo. vacancies sa Clark. Yes. Okay yun. Magandang balita. But ito muna. Retang Bell, amigligtas ka rin tiga Pampanga, penako dala, ay rugo. Kampana, ne? Kiniking bakulod. Reta po ilang munye senyalis o alerto, karing magit at 2,000 pamilya. Kiniki San Vicente bakulod. Na kailangan nung mako, kaya karelang toknangan, uling raragasayin lahar katang panahon na ito. Bayo pa yan, ha? Correct. 1991, papi. Taon na kanta. Luwa naman. Kaya nako daw po ko. Eh, balo nun, may subli na lang. Pintunan ko po para kaya kayo. Papi? Yes. Pasalamatan may pamilya. Ika na kaya. Kamag-anak mo. Rabi Pangan Tantingo. Holy Angel University. Center for Kapampangan Studies. Marso 6, 1951, nilagdaan ni President Elpidio Quirino ang Republic Act 597 na nagdedeklara National Shrine ang Fort Santiago. Ginawa po ito bilang pag-aalala kay Jose Rizal at sa iba pang Pilipinong martir na ikinulong at namatay sa nasabing tanggulan noong panahon ng mga Kastila. Ang Fort Santiago
ay dalawang palapag na struktura na nagsilbing artillery ng mga Spanish Army at kulungan. Fake news po yung kumakalat na balita tungkol po dito sa Fort Santiago. Napag-aari ka namin? Diyan, direct. Hindi, ikaw yung fifth Santiago. Ali siguro. Ali. Diyan, direct. Ano mo? Teka naman, lumabas ka pa kang EDSA. 77th Santiago. Sa United States, kapag nilagyan ng label na free range ang itinitindang dressed poultry, ganito ang ginagawa sa manok. Pinakakawalan sa kulungan at hinahayaang maglibot sa paligid ng farm nang hindi bababa sa 5 minuto kada araw. Bakit? Para free range. Bahala ka sa buhay mo. Oo, magtamyerda ka muna dyan. Tsaka Bago ka, exercise na rin sa mga ano yan. Kailangan nila. para masaya yung manok. Bago patayin? Oo naman. Niloloko mo kami. Pero bang masaya ka pa bago ka papatay? Siyempre, magmumuni mo. Kung yung mga... Bumati ka na nga lang kay Pasko. Oo, si District Engineer. Dati. Oo. Nol Pasco. Magandang umaga. Boy Santiago, mukhang na-time check ka na. Hindi ka na kumikibo. Ito mga kaibigan na sila Sige. Marines Cunanan Hazel, Ricky Lopez Tadeo, Edwin David, Dario Cunanan, Margarita Guevara, sila Bot Spring, yan, Shania, Angela, Misty Spring, birthday mamya, Margarita, kumusta ka na? Agnes Pamintuan, sa inyo pong lahat. Ayan. Padala nyo na kay Boy Santiago bago mag 10 o'clock in the morning. Ay Albert, napakagaling ng headline ng Sun Star today. Basahin mo nga yung pambungad na pamagat. Oo. Pampanga police say no poll-related crimes since January 12. Sana magtuloy-tuloy na yan hanggang sa election, no? Siyempre, meron tayong karapatan lahat at katungkulan na bumoto sa mga kandidato na napipisil natin na maglilingkod sa bayan. Marami po kayong pagpipilian at huwag po kayong padadala sa mga pangako, sa gandang lalaki o gandang babae. Sino yan at anong kakayahan yan para mamuno sa ating bayan? Yan lang po yan. Ayon kay Colonel J.D. Maandal, Director po ng Pampanga Police Provincial Office, dito sa naganap na Peace Covenant signing para sa local candidates sa San Guillermo Church diyan sa Bacolor nitong Marso 4. Zero election-related incident status pa rin. Salamat po. Ito raw, City of San Fernando at Arayat ang na-identify as election areas of concern o yellow category dahil sa mga kasaysayan na may mga related violence at intense political rivalries. Tayo po, mga kandidato mismo at mga supporter. Minsan, Boy Santiago, ang init-init ng ulo ng mga supporter na hindi maalam ng kandidato. Oo, ano lang po yan. Kahit na po sinong manalo at sinong matalo, Katrabaho pa rin kayo. o sige pa rin naman ang buhay. Isa election lang po yan. Isang araw lang yan. Oo, isang araw lang. Finish or not finish, pass your paper Oo, pa. naintindihan natin yung loyalty ninyo. Okay lang yan. Okay lang yan. Pero pagdating po ng eleksyon, o after election, Tapos na. tapos na. Meron na nanalo. For all you know, kayo mismo, nagpapakamatay kayo. Hindi na kayo kilala ng inyong tinulungan. Oo, ganun lang Diba? po yan. Oo. Magpakatotoo lang po tayo, life must go on. Albert, ano tayo ng panahon? Mainit pa rin ba? May heat index? May ano pa rin, no? Mga inaasahan pa rin ng mga mainit na mga bugso ng hangin because of the easterlies. At inaasahan nga na patuloy na hihina yung hanging amihan. So wala pang bagyo? Wala pa Pero kagabi, minomonitor. mulan. Sa inyo? Mga localized na mga ano yan, mga thunderstorms. Isolated yan, papi. Hindi araw-araw may ganun. Oo. Kahapon, sobrang init din sa ibang mga bahagi ng Pilipinas. Correct. Nasa Clark ako kahapon, sus Mario Josep, ang init. Sobra. Kaya medyo may kalakasan po. Asahan nyo na yan, ha? Yung bilyon ng kuryente. Tama ba, Albert? Pagka ganito mga season, tas sobrang init, Oo, kasi kapag mainit ang panahon, marami yung mga gumagamit ng mga appliances na pampalamig, di ba? Ng katawan, like yung ventilador, aircon, anong pampalamig yung sa refrigerator. inyo? Sige nga. Ha? Pampalamig, aircon. O, ano pa? Boses ko lang.
Talaga? Wow. Ganyan na palang malamig ngayon. Parang bakay, no? Okay. Mga ganon. Tapos, lagi kayong nagbubukas ng refrigerator dyan dahil kumuha kayo ng mga inuming malamig na malamig, tubig, yung yeah. ganyan. So, because Electric of that... fan. Oo. O, tapos, ano pa mga nagpapalamig? Ikaw, Papi, anong ginagamit niyo mga pampalamig sa bahay? Lalabas ka ng bahay. Ayun. Presko sa inyo. Presko. Sa amin kasi iba eh. Pampalamig namin sa bahay tsaka sa ulo. Oo. Alam May mo, mga bisita ano yan, tayo. Albert? Ano? Sa inyo ano? Sa Pampalamig bahay na niyo ulo. lang ha? Yun nga, boses ko lang. Talaga. Babaw ng kaligayahan niyo. Magsumikap kayo. Gumaya Ano sa kayo inyo? sa amin. Ha? Ano pampalamig sa inyo? Sus Mario Josep. Pera. Oh. May imagine taksiala ka. Wala. Kaya sa boses ko na lang. Doon sila bumabawi. Oo. Sus Mario Josep. Ang problema pati sa bahay niyo wala kang bayad. Dito meron. Hello. Manahimik ka na. Sa inyo, iba naman, Papi. Iba yung Santiago, dyan nga 5,000. Bonus la moreta. Di mo na ako. 5,000 la. Di mo na ako buntok. Balang gawa na. Albert, ilapi ka, abaniko. Pamepe mo na Pepen me. Pamepe la rin niya lagagasyan. Huling gawang ko kanina yan ng Boy Santiago, mag-time check na ako. Alas 9:15 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At bago yung ating mga balita, bigyan daan muna natin itong electric service interruption ng Angeles Electric Corporation. Ito po'y araw ng Sabado, March 8, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ang mga apektadong lugar ang Villa Regina at Metro Clark Home Subdivision sa Barangay Pulong Baragul. Bahagi ng Don Bonifacio Subdivision sa naturang barangay din at Don Manuel Extension, Doña Paz Street, Don Bonifacio Subdivision at bahagi ng Barrio Road. Meron pong isasaayos na mga poste at kawad ng kuryente dyan sa kahabaan ng Magalang Angeles Bypass Road sa barangay Pulong Maragul. Ayon ito sa announcement na nilagdaan ni Engineer David S. Praza, Senior Manager, Line Operations, Maintenance and Construction ng Angeles Electric Corporation. Talking about Angeles, Boy Santiago, halos magkasunod lang na binubuyan ng buhay ang dalawang taong kilala diyan sa may Angeles City. O yung incumbent barangay captain ng Kutkut, Angeles City, si Robin Bong na Pamuseno. Okay. Oo, yung sa makabilang buhay po. Yan. Galing sa pamilya yun eh. Sino nauna? Abong Tayag. Abong Tayag. Yun. Bago si Bong. Andiyan ka numino ng panahon nga na Ricky Lopez Tadeo, Albert, Papi. Uli nga lang namang aircon. Basta't ing kanong balya mo preskuya. Lalo na retang kubo ketang minunang panahon. Makimatulid dyan eh. At saka aeropuaw sa electric fan kanita nung atin laman. Ventilador. Niya, peparlan niya pa yung bahay kubo. Ricky Lopez. Lukar ko makasalingan ti kanini, kailangan kinigat ang farm. Papi, tingin mo rito. Nasa magkano ito? Nasa 100,000? Hindi. Wala? Wala pa 100,000 yan. Ay, Ricky, bigyan mo akong choices, ha? 100,000 ang budget ko, ha? Malaki na yun. Maganda na yun. Ba't ba kayo nakikilam ako ng gwento? May swimming pool pa yan. Kala mo, tugutan mo na pa mo. Sinobra ka ventilador? Nahanginan sa ulo. Standard niya kaya. Pwede. Atin yung bayad yan. Atin ang brand eh. KDK mo man. Lirot na bari yan. Aba niya, hindi pa na po maya. Ay, yung magandang Mitch Viray ng Casa Moda sa Luzon, Angeles, nanonood sa atin, nakikinig. Ay, magkano na naman kaya ni? Alaya naman din na libo na. Ala mo rin na. Di nala na yung bagyo, Ken. Medyo luma yan bagya, Papi.
Alright. Eto ngayon, Papi, Aha. pakinggan mo to. Paghandaan daw ng Ang mga local disaster risk reduction Excuse me po. and management councils. Yung? Etong possible heat wave. Yun ang nga, Paliwanag mo, sinasabi Albert. natin. Ano ba itong heat wave? Heat wave. Galing ba to sa microwave oven wave? Yung heat wave, yung po ni bugso ng mainit na hangin na galing po Nakakamatay sa... ito, di ba? Oo. Heat stroke. Yes, kapag ka po sobrang init, yun nga, yung katawan natin hindi makapag-cope up no, dun sa init. Ang tendency yung mga ano mo, yung mga internal organs mo or maapektuhan. Kaya kailangan po lagi tayong umiinom ng tubig. Yun ang isa sa pinakamabisang paraan diyan, yun na you keep yourself hydrated. And the cheapest as well. Mm. Kesa doon sa, masarap sana yung buko juice. Kaso mahal na ngayon. Kung di ako nagkakamali, ang isang pirasong buko, Boy Santiago, lampas na 60 pesos eh. Ang isa. Ay, yung 500 ml ba Hindi, yun? yung fresh. Yung fresh? Dadalhin sa'yo sa bahay. Kamukha ko si Alvin, yung aking buko vendor. Yun ang isa sa mga content taong pwedeng gumising sa akin eh. Pag sumigaw, nasa tapat ng bintana ako. Magaling yung manalok at buko yan. Buko! Ano? Taka dinan mo kung ito shape ng buntok Boy Santiago. Balo na yung pagkipusan. Nabak na yan. Uwa naman, pindapulpul na na eh. Papi. Basta na ito. At saka Albert, alam mo ngayon, ang prutas talagang kailangan ng tao. Hindi naman kailangan siya maging mahal. Saging saba, for example. Marakal ka pang muram. At di ba yung Albert, nanin pa paborito mong prutas, malibang yung juicy fruit. Bayabas. Okay. O na seasonal na rin, Jo? Pakwan. Okay. Seasonal na rin pa man yan mo. Yung bayabas hindi seasonal. Talaga? Oo. All year round yan. Oo. Pero ano ang hindi seasonal talaga? As in, Kahit nabibili mo 12 months a year. Nag-isip. Wala naman. Sangkis. Dalangita. Sus Maria, sa pinahihirapan. Apple. Dalangita pa, hindi rin eh. Sirit na. Oo. Sus Maria, subukan mo. Tutti Frutti. Wala. Ba't nakakabay? Tuti. Ituti. Panalo yung gasolina. Ala nung ini, face out na lang. Ala ng tuti ka ng motor. Ang core ninyo, serious, juicy fruit pala. Ikaw Sinimulan ko kasi. Eto, nanguna si Ako pa Governor nasisi. Ayun, sige. Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa groundbreaking ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU Florida Blanca Campus, no, itong March 6, no. Ang edukasyon ang sasagot sa kahirapan. Yan ang sagot ni Governor Delta. Ngayon yan, Mm. March 6, tama? Oo. Ano, pasisinayaan? Kanina, pinasinayaan. Hindi nga, meron ng campus din doon? Oo. Galing. Ang tatlong palapag na gusali ay nagkakahalaga ng 43.67 million. Bariya. Itatayo yan sa Santa Monica, Florida Blanca. Ang galing, Pampanga. mabuhay po kayo. Tsaka lalo na si President Dykes Bucking. Mabuhay ka, partner. Long time no see. Yung binabanggit ko kanina, Albert, Papi, hanggang end of May pala, yung heat wave. Ito pala kasi, napakainit na ng iba't ibang mga lugar. Yung sa'yo, Papi, na sinasabi mong naulan, isolated yun. Pero ito sa maraming bahagi ng ating bansa, aabot pa raw, Albert, ng 49 degrees. Itong padating na linggo. Ay mag-ingat po kayo. Yung sinasabi ni Albert lagi, payong, sombrero, o pagka sobrang init po, huwag muna kayo lumabas ng bahay. Si Ninong Nestor Reyes. Ang tagal ko na hindi nakikita si Ninong. Nanonood sila dyan sa SM City Clark at nagkaroon kasi ng isang joint tactical inspection ng mga security team ng mga SM Mall bilang paghahanda nga dito sa pagdating ng mga raming tao pumunta sa mga mall dahil mainit ang panahon lalo na kapag nagba-brownout. Kailangan laging handa yung mga gwardiya kaya at saka parang ano yan, Albert, parang reminder and refresher course. Remember, meron po kasi isang isolated na insidente sa mall na yung gwardiya
Nag-viral pa yun. Remember, Albert? Oo. Yung Kwan Papi, yung Sampaguita vendor, hinablot niya yung mga bulaklak. Nakipag-away. Nakipagbuno. Nakipagbuno. Oo. Na dapat talaga maximum tolerance. Eto, good news. Walang iwanan kahit sa huling antungan. Ikaw na lang, mauna ka na sa antungan mo. Ito pagmamahal ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin sa mga Angelenyos. Ito, pinasinayan na po yung phase 3. Pinasinayaan. Pinasinayan yung phase 3 ng Angeles City Public Cemetery dyan sa Saan yan? Barangay Kapaya. Kahapon. Uno o dos? Natameme ka. Alam mo, safe answer dyan? Meaning na lang. Itanong mo doon. Meaning, dadaan ka ron. Dadaan ka ron. Palibasa, hindi ka na tiga ron. Makakalimutin ka na eh. Nakakalimutan ko na yun. Hindi, ito yata yung dati, pinopropose na gawing parang stadium or something. Iba pa yun. Iba pa yun, iba pa yun. Yeah, Okay. Housing naman yun eh. Ayun. Housing yun. So, may utilize na rin yung lupa sa wakas. Iba pa Yung sinasabi mo Oo. yan, wala sa kutkut yan, no? Hindi. Pero kutkutan yan eh. Oo. Okay. Iba to. So, pinasinayan ni Mayor Pogi. Talaga. Public yan. Kasi napupuno na eh. Kaya phase 3 na. So, pwede na dyan yung die now, pay later. At kahapon, kinukwento Libre. nung ating mga Dabarkads, etong si Pao Bansil, tsaka si Alex Del Rosario, yung tungkol sa columbarium. Albert, ano ba ang columbarium? Yung columbarium, yung nilalagyan ng mga, kung halimbawa, mga abo or mga buto ng mga, kasi, di ba yung mga libingan ngayon, malalaki. Ano bang measurement nun? 6 square meters yata yun. 6 by 6. Oo. 6 feet below the ground. Oo, malaking espasyo yun. Ngayon, kapag ka nagtagal na, ang ginagawa, yung hinuhukay yung mga buto. Alright. Oo, tapos nilalagay na lang sa isang maliit na box. Okay. At nakikita mo, parang mga condominium na maliliit. Space saver. Yun. Oh, O para mga cabinet. Yung columbarium yung sinasabi nyo, ito kayang mag-accommodate ng 1,600 Yun. na earns. Tapos, yung mga kayang i-accommodate na pwedeng mailagak doon, 12,500. 18. Okay. So, Good news. ay, nakontak na natin. Nasa linya ng ating komunikasyon ang head ng Security Affairs ng SM Prime Holdings. Nawala. Hawanan Diyos, naputol. Naputol ba? Take 2. Sige, after na lang ng commercial break, doon na natin tawagan para hindi mabitin. No? Para tuloy-tuloy. Mhm. Samantala, ito po, kailangan mo nang sumailalim sa mandatory comprehensive training tungkol po sa road safety, mga driver at konduktor bago ma-renew ang franchise sa mga pampaserong sasakyan sa bansa. Ito ho nakasaad sa bagong direktiba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para matiyak na ligtas sa kanilang paglalakbay ang lahat po ng papasaherong sasakyan nationwide. Ayon po kay LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III, layon ng pagsasanay na mabawasan ang bilang ng mga road accidents na kinasasangkutan ng mga pampasaherong sasakyan at matiyak na may kaalaman at sumusunod ang mga driver sa traffic rules and regulation. Ano posisyon ni Gadis ngayon? Siya ang chairperson ng LTFRB. Ano yung LTFRB? Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Nasaan yung F? Diyan. Franchising. Ulitin mo. Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Yun. Ano ba ang binibigay niya? Prangkisa? Para sa mga sasakyan? Oo, doon sa mga pampasahero yan. By Pampubliko. land? Oo, land. Under din ba siya kay Secretary Vince Dizon? Yes, sa Oo, transportation under yan. DOTR din yun? Oo, Kasi napaka-importante ng aking tinatanong. Di ba lahat ng pampasadang tumatakbo sa karsada, Albert, Papi, dapat may prangkisa? Oo, dapat yun. Bus man yan, Jeep. Grab, etc. Oo, yung tricycle sa Nasa local LG government unit na na yun. yun. Kasi kaya ko tinutukoy ito, dapat lahat sila tuloy-tuloy ang re-education, Papi. Lalo na yung mga tricycle. Simula nang ito'y maibigay sa local government unit, wala na. Dami ko nakikita tumatakbo dyan, wala rehistro. Pag mo pa lang nga na lisensya, dapat may training ka na eh. Alam mo na kaagad. Sa LTO naman yun. Oo, di ba? Paano ka makakakuha ng driver's license, non-professional lalo na, kung hindi mo alam yung mga regulasyon? Oo nga, no? Hindi ka Kaya kung alam mo man, makakapag-train. Papi,
Oo. Ikaw ba sumusunod? Yun ang mga tanong. Correct. O kinakaligtaan mo na bawal pala yung ganyan. Hindi, kasi yung iba, sabi na, bata ako ni Mayor eh. Malakas ako sa City Hall. Ikulong po yan. Ang lupit mo ba, Santiago? Kasi gumagamit ng pangalan eh. Okay. Baka hindi Ano mo... oras tatawagan after ng birthday? Oo, after na natin Ay, ang mga mag-time birthday. check ka na, Albert, para makarami. Philippine Standard Time, 9:29 in the morning. Angeleños. Emergency response right at your fingertips. Posible na yan gamit ang Angeleño Alerto 24/7 mobile app. Paano nga pa gagamitin? Una, i-download ang CBIS app sa Google Play Store o Apple App Store. Pangalawa, buksan ang app at mag-register. Huwag kang mag-alala dahil protektado ng Data Privacy Law ang anumang impormasyon na ilalagay mo. Sa isang pindot lang, agad na ipapadala ang iyong lokasyon sa mga emergency responders. Tulad ng pulis, bombero at rescue team, mas mabilis na aksyon, garantisadong ligtas ang bawat Angeleño. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Jeremy Tamayo ng Hyundai Ilocos Norte, Lovely Joy Malyari, Carmix Pampanga at Riza May Tapnyo ng Kia Pampanga. Happy birthday! Happy birthday kay Shania Angela Pring. Ayan, si Misty Pring. Galing kay Daddy Bots. Happy birthday. Eto, Boy Santiago, pinababati Mhm. ni paring Angel Bautista mula sa Guam. Baba. Ang kanyang bunso, si Juan Gabriel. 34 years old pa lang si Gab. At eto ay galing sa mami mo at daddy mo. Salamat po. Yung mga pinababati nyo po, padala na kay Boy Santiago. Habang may panahon pa po kayo. Kamukha Okay. ni Eric Peña, hindi niya birthday. Oh. Ba't mo binabati? Sabihin mo na lang, hello. Hello. Eto, birthday kahapon. Sino? Lincoln Baluyot, dating Pangulo ng Pampanga Press Club at pinuno ng The Voice. Pagkatapos ng kanyang asawang si Ruby. May tura niya ken. Naman, ay ulit, tinudya pa. Dating Tarlac Governor at Congressman Vic Yap ng Tarlac. Happy birthday po. Sana'y mabusog niyo po sila. Yung pinabati ko sa iyo kahapon, Albert, di mo nakalimutan? Hindi. Dito sa may Mabalacat City Hall yan. Oo. Connie Tuason, birthday na, napun. From CPDZ office, Sai, Lorna, Rox, Gerald, Honey. Enald, Casey Iris, Eden Paulo. Sabi ni Sai Rivera. Ready na siya? Okay, then. Eto na, Albert. Yan, at kapiling natin. Finally, sa ating linya, si Mr. Almus Alabe, Head Security Affairs ng SM Prime Holdings. Magandang umaga po. Sir, si Albert Lacalale po. Umaga, sir. Yes, Boy nice Santiago to be and Perry back Pangan here po. in Pampanga, and thank you very much for the invitation. Yun, at kumusta na po dyan, sir? Ano po yung activity natin this morning? This morning, we had our joint tactical inspection for 2025 dito sa Air Force City. At itong ay para sa North 5 region ng SM Group. Ilang malls ang involved dito, SM Pampanga, of course SM Clark na host ngayon, SM San Fernando, kasama rin yung Apalit, no? At kami ay tuwa dahil nakita namin ang preparasyon nila, and we had a very successful drills and ceremony this morning. Okay. Napakaganda kasi ng venue dahil talagang open field siya. Maganda rin ang venue natin dito sa malapit sa Clark, yung ating Salakot area. However, kasi dahil may ginagawa doon, so tinransfer natin ang venue doon sa Air Force City. Okay. Okay, dito po sa inyong joint tactical inspection, we are talking of how many security personnel po dito? Today we had about 225 parading personnel, yung mga uniform security natin, and another 120
representatives galing sa ating mga janitorial and maintenance group. Kasi ito, kaya nga ini-emphasize natin na joint ito. Dahil po lahat ng frontliners ng ating SM group ay involved. Itong programa has been the emphasis of SM for so many years, no? As far as as far as 25 years ago, nagsimula na po yung programang ito. And every year ini-improve na lang po natin. Para bigyan ng idea yung ating mga listeners, ang Joint Tactical Inspection po is being conducted annually and nationwide. Yung inspection at ang results po nito ay graded and competitive po lahat ng mga regions natin. Ang ating drills and ceremonies would be the highlight of the program. Ang inspection po ay ginagawa security inspection sa bawat malls, which will compose 70% of the total grade. Ang drills and ceremony would be 30%. So nakikita po natin na talagang pinaghandaan po ito, and of course applying it nationwide, nagko-compete ang lahat ng mga malls natin para sa ganitong programa. So itong ang kinakagandahan po dito is that napapakita natin ang kakayahan ng ating mga tao, napapakita natin kung gaano sila kahanda, nakikita natin na involved lahat ng mga frontliners. At ito ay para to make sure na tayo ay makapagserbisyo ng maayos sa ating mga customers. Yan po ang ating programa. Mr. Alabe, si Boy Santiago po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Sir, ito sa Pampanga area lang po. From Apalit hanggang dito po sa ating Sa may Clark. Opo. Kasama po ba yung mga non-uniform and internal security ng mga malls? Kasi may mga nababalitaan din tayo at nakakarating sa amin na minsan sa loob mismo ng mall may nangyayari pong hindi maganda. Say again, please, sir. Hindi ko na po ayan. Ay, yung pong may mga nangyaring po? Yung pong minsan kasi meron pong nakakarating sa amin, may na-hold up sa loob ng mall, merong na-slash na bag. Kasama po ba doon sa training, sa inspection ninyo, yung mga internal security, ito or yung non-uniform personnel? Opo. Kasama yun po sa general inspection. Actually, dahil annual inspection ito, hasta yung accomplishments, and then tapos yung mga yung incident management po ng bawat mall ay sinusurit at nire-review. At syempre, lalabas doon kung ano po ang efficiency ng bawat mall pagdating po naman sa crime prevention, incident management, at tapos yung service to the customers. Yan, kasama po yung sa programa po natin. Tama po. Opo. Mr. Alabe, si Albert Lacanlali po ulit ito. Kanina po sa pagharap nyo dito sa ating mga security personnel na other mga allied na mga staff dyan, ano po ang marching order ninyo sa kanila? Pagdating po sa security, ini-emphasize po natin na it is a shared responsibility. So, yung lahat ng mga frontliners, may kanya-kanya pong toka wherein dapat nakakapag-contribute po tayo araw-araw. No? Positively para sa kapakanan ng success ng operations ng bawat malls natin. We have all the frontliners kung involved at ang level of security and safety posture natin sa bawat malls ay napakalaking bagay
at mahalaga po para sa service natin sa ating mga customers. Mhm. Siguro po, lahat tayo sang-ayon sa ganon. Okay. Na siyempre, at the end of the day, ang kapakanan ng ating mga customers, ng ating mga kababayan, ng buong community, ay yun ang ating primary role po para sa service natin. Opo. Mr. Alabe, pwede ho bang magamit yung network ninyo ng mga security para ipahanap yung isang taong matagal ko ng pinaghahanap? Tumutugon po sa pangalang Nestor Reyes. Ninong ko kasi yun. Opo, pwede yung kami po ay talagang ready kami sa mga ganong service at ang ano po namin, sang-ayon po kami na kailangan nagsusuporta kami sa community kung meron man silang mga concern at yun ay bahagi kami at matutugunan namin, kami ready palagi. Pagdating naman sa hinahanap nyo, lalo na yung Nestor Reyes na sinasabi nyo po, kami magbibigay ng 110% effort para mapareport namin yung Nestor Reyes niyan sa inyo kaagad po. Okay po. Last question. Pakikumusta na rin po ako kina Engineer Bien Mateo, si Miss Joanna Melissa Rupisan at saka si Miss Andrea Rodriguez. Madlang bayan yata si Miss Rodriguez dati. Si Bima na lang. Opo, makakarating po. Makakarating po. At kanina, katabi ko si Engineer Mateo at alam naman natin, isa siya sa mga simbolo ng success story ng SM. Dahil nagsimula si Engineer Mateo mula sa baba hanggang na tumaas ang antas niya na SVP na namin siya ngayon for special projects. Tsaka ano po kaya yun? we are always very happy na we are part and kasama namin si Engineer Mateo. Tama po yun. Dati hong unique, ngayon antique. Sabihin nyo, magbibigay ako ng pabuya sa sino mang makakakita kay Nestor Reyes. Salamat po. To share all of this sa ating mga kababayan po. And we rest assured po na we are always ready para sa bigyan ng serbisyo ng ating mga customers. Kami po sa SM ay we welcome everyone. At Sir Anthony, yung sinasabi niyo po, pwede ba mag-comply na ako ngayon kasi napahanap na namin yung Nestor Reyes. So nakita na po namin. Nakita na po. Ang bilis talaga ng aksyon. Ipadala ka agad dyan at para makapag-report sa inyo. Okay. Salamat po. Mabuhay kayo. Mabuhay po. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Okay, si Mr. Almos J. Alabe, ang Head Security Affairs ng SM Prime Holdings. Galing ng Incorporated. pangalan niya, no? Almos. Almos. Aha. Oo nga, no? Oh yeah, Almos Alabe. Ang galing na. Almos Alabe daw tayo. Talaga? Hindi, babayaran na ni Kapitan Nestor Reyes. At saka ni V. Magsino Manala. Oo nga, nanonood sa Bate, atin. papi. John R. Aquino, good morning. Nang? Ng San Francisco, California. I see. Hindi ba Balacan City? Okay. Retired na ba to? Sino? Jonas? Hindi, very tired lang. Odilona Nisete, good morning. Danny Gabiola, si Nestor, si Kapitano. PJ Agulto, yung mga tiga St. Wala ka kasi, hinahanap na ni Albert ang bilis, oh. Nakakita agad. Tiga St. Remy Subdivision, Bundagol, Mabalacat City. At yung mga tiga Moras de La Paz, Santo Tomas. Yan, si Eric Peña. Ayun, si Ludi and Peña family. Si Herald Del Mundo, good morning sa inyo at salamat po. Ni-remind ni Mayora Vilma Kaluwag, yung mga residente ng City of San Fernando. Yun daw po inyong mga kanal at daanan ng tubig. Kasi po nakakatakot na baka magkaroon na naman ng mga pagbaha. At ang isa sa mga dahilan, yung inyong mga tinatapong basura kung saan-saan. Patuloy pa rin daw po ang trabaho ng City Engineers Office. At yan nga po, di ho ba inayudahan pa ng provincial government ng Pampanga para na sa ganon maging flood-free ang lungsod ng San Fernando, Pampanga. Katungkulan natin lahat ang pagtatapon ng basura sa tamang paglagyan. Ang problema kasi minsan may mga barangay na hindi po nakokolekta yung basura nila. Alam mo, Papi, hindi lang dito yan.
Oo, The tsaka, problem is so wide and big. tapos Kailangan pagtulungan yan talaga. yung mga tao, pag madilim na lugar o walang nakakakita, itatapon na lang kung saan-saan. Patay mali siya. Oo. At hindi lang yun, papi. Hindi basta-basta ibang tinatapon nila. Halimbawa, lumang ref. Mga lumang gamit. Yung nakasako na. Oo, tapos yun i-display lang sa tabi ng karsada. Kasi trabaho yan ng local government units, particular yung barangay. Oo. Siyempre, hindi naman alam ni Mayor lahat kung nasan yung mga basura nyo. Kapitan, dapat alam. Pag hindi alam ni Kapitan, dalawa lang yan. Hindi siya nagtatrabaho o hindi na siya umuwi sa barangay niya kasi part-time lang siyang barangay captain. Remember Gusto lang niya yung pwesto. yung Eastgate sinara dahil tinatapunan ng basura. Ano ba yung Eastgate? Yung dito sa may malapit sa Robinson. Anong barangay yan? San Jose. Ano sabi ni Kapitan? Sinara dati yon dahil nga napupuno ng basura sa gabi. Ginagawang tapunan. Ginagawang tapunan. So kung sinara na ngayon, nawala ba naman yung basura? Hindi. Dumangan ka ulit. Tingnan mo, nagtambak din. Binuksan ulit kasi. Ayun, ugali kasi na yan eh. Alam mo yung iba nakakainis nga. Bakit ka mo, Boy Santiago? Bakit? Dala-dala sa sakin nila yung kanilang basura. Tricycle. Pagkatapos pagka walang nakakakita, nakakita halimbawa ng lupa na bakante, patay mali siya. Itatapon doon. Matuklaw sana kayo. Tama ba na yun? Hindi matuklaw. Gano'n karami ang tinatapon mo? 2 sako? Itapon sana sa harap ng bahay niyo yung isang truck ng basura. Karma. Oo. Time check Albert Lacanlade. Philippine Standard Time, 9:45 in the morning. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe's special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. Atin na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. May pera sa basura. Ito, nakikinig at nanonood yung mga taga Lady of Mercy General Hospital sa may Pulilan, Bulacan. Ba, Jonard? O tatyo ka nagukin, may hospital ka. At sa Pulilan. Malay mo, may dinalaw lang. May dinalaw. Oo. Doon nagpa-hospital. Mangingilam. Magbabayad ka ba ng bill doon pag ikaw pumunta ron? Leonardo? Abunuhan na ni Jonard. O yan, kachismis na Oo, eto. May kabuang 2,280 na mga job vacancies sa 30 mga investor at locators ng iba't ibang mga industriya sa loob ng Clark Freeport Zone dito sa Pampanga ang available. Yun po yan sa press briefing ng Malacanang. Si CDC Communications Manager Astro Daginaldo po ang nagsabi na yung mga job openings ay nasa industriya ng Information and Communication Technology o ICT. Get in touch with Astro. BPO. Yeah. Oo, para yung pati mga requirement at kailan ang deadline. Oo. At Yeah. pag kayo po nag-apply, ugaliin nyo magdala kayo ng mas maraming resume. Mas malaki chance nyo. Ilagay nyo doon sa mga booth doon. Baka sakali merong nagmamatch sa kwalifikasyon ninyo, mas madali po. Tsaka ready na yung mga usual.
Di ba tinatanong yan, Albert, NBI clearance, Yan, oo. yung mga, uso pa ba? Schedule lang ngayon, Boy Santiago? Meron pa. Oo. Sa May mga, schedule. Hindi pa rin. pwedeng national ID na lang? sa mga negosyo, no? Yung Kasi di ba kung ano mga available doon, sigurado may IT ron, Albert. Meron, ICT, meron. IT, BPO, yan, sa hospitality industry. Ayun, oo. Sige po, para mabawasan po yung mga jobless. Ikayo rin, so jobless kayo, papunta ako kay jobless. joblos. Oo. Alam mo ibig sabihin nun, papi? Ano? Ang jobless? Nawalan ng trabaho. Hindi, maraming demonyo. Yung singular Jobless. nun, Albert. Yung jobless. Tama. Bati na, Albert. Yan, magandang umaga din. Diyan sa mga taga San Juan, Mexico, Pampanga. Kailan ang induction mo? Sa June 2. Alam na ni Mitch ang gagawin niya. Malapit. Tila siya gulot, balo na. No? Nasulod mo na ang color. May color coding ba kayo ron? Usually, basta dark coat and tie yan. Di yung gawin mo, gana-gana kaya ka-dark, pati itang pangkilob mo. See? Pati budhi. I know, because it's going to be a dark year for Rotary. So, prepare. Okay, congratulations sa kapulisan natin. Ito, nakakumpiska sila ng 205 na firearms. 4 explosives, 718 na munitions. Simula January 12 po hanggang March 4 dito sa buong Central Luzon para sa nalalapit na eleksyon. Ayon kay Police Major Eileen Rose Stanger, etong mga nakumpiskang mga firearms, kasama na po yung 107 at 38 revolvers, 22 pieces na 45 caliber guns, 22 units ng 9mm, 2 rifles at may shotgun pa. Ibang klase, no? So, sige po. Tuloy ang Tuloy kampanya. lang ang kampanya. Tayo makipag-cooperate tayo. March 28, that's a Friday. Yun yung official start. Sa March 29, Okay. Saturday. Ito tanong ko sa inyong dalawa. Kailan ba ang deadline sa pagbabaklas nung mga naunang idinikit prior to the official campaign? Would you know? Oo, kailangan yan by hanggang 28 midnight nabaklas na yung mga natin. Because 29th, doon na po dapat yung mga official size, location. Yeah, may vote. Tsaka yung mga forma na ano. Kaya kung kukutang ita, Albert Balwanyo, nung mayap kang manungkulan, ikang mismo maging ehemplo ka o halimbawa. Sabihin mo ka rin sa supporter mo, pakitanggal yun po retang pakabili, pakapakat, pakasabit, karing kaya kayong area of jurisdiction. Ang poratang pemakura ka rin tanaman. Correct. Kasi po po ikaw ang ipakura. Kasi baluyo, makanano kayong manungkulan. Nung very, very instructions, you cannot simple follow. Tama ba yun, Albert? Yung English ko? Simple follow, cannot instruction. Galing, napalala. Napalala. Ba't pa ako nagtanong sa'yo? Sana dito na lang kay Boy Santiago. At least sigurado ako, hindi niya alam. Ay, Albert, eto ngayon. Yun daw mga nakasabit na tarpaulin, mga election paraphernalia na nasa pribadong pag-aari. Anong gagawin doon? Ganun pa rin nasukat niyan. Hindi, pero hindi naman daw sila tatanggalin. Kasi private property nga. Pinayagan na may-ari. Oo, pero pinagbabawal ng COMELEC yun eh. Di ba? Yung alin? Yung technically, bawal yun eh. Hindi, pero pinapayagan. Mind you. Tawagan mo uli si... Dahil nasa private property. May pahintulot daw. Kung tama yung sukat pa rin. Wala din sinusunod Wala yung sinusunod sukat. yung Wala sukat. limit yun eh. Tawagan mo si... Ako kasi, ang take ko doon, Elmo Duque. legally, kahit na private citizen ka, if you are supporting a particular candidate, that's a form of campaigning. And if you are campaigning, you should follow the rules on campaigning. That's right. Di ba? Yun lang yun. But remember, only in the Philippines. Ay, Alberto Boy Santiago, 8 minuto na lang, 10 o'clock na. Ano balak mo sa buhay mo? Siyempre, maraming salamat po sa pagkantabay nyo sa talakayan ngayon. Magdasal ka na, papi. Diyos Ama, maraming salamat po na hindi talaga kami nag-iisa kailanman. Tulungan niyo po kami sa oras ng aming desperasyon. Amen. Kaya katamong amanong Kapampangan Diet Seeding Ground. Wow. Diet? Diet. Kaya pang kabaldukan na.
Ano? Patukot mo pa niya mamangan. Pagdayat ka. Diet. Yung basang ano to asikan. Aliway pa itang diet. Aliway Aliway pa itang diet malat. Alwaya pa itapapi. Alwaya pa Sibed ita. na naman ita. Mm. Ay, Albert, sino na sa technical department? Si Engineer Daniel Nicolas Louder. At sino nagipanahuhin from SM Clark, Papi? Si Almos Alabe, ang head ng security affairs ng SM Prime. Ako po'y Perry Pangan, mimingat ko lagi, kaluguran ng katanin Diyos. God bless po.